Pagpalang araw po, nandito po kami ngayon sa tahanan ni Sister. Sister, ano pangalan mo? Sherry. Siya po si Sister Sherry. Cherry. Ayan po, Bible study kami. Ayan. Ngayon, ay paano ba? Ito dito. Kaya natin ni ang babasahin po natin nasa libro ng Gawa, chapter 26. Ganito po sabi niya po ni Jesus Christ kay Apostol Pablo sa kanyang panahon. Ano po? Ang kausap ni Pablo ay si Jesus. Si Jesus nasa langit, si Pablo nasa lupa. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanya, sa verse 26:16, tumayo ka. Ang kinakausap niya si Pablo. Nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. Ito po yung pagtatalaga kay Apostol Pablo bilang Pablo o Apostol. Kasi dati ang pangalan ni Pablo ay Saulo. Yun ang Saulo, mababasa naman natin yon dito sa verse 14. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig kong isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Yan. Ang pangalan ni Pablo, Saulo. Yung Saulo, yun ang taong makasalanan. Ngayon, nung italaga siya, ang pangalan na niya ay Pablo o Apostol Pablo. Sabi ni Jesus kay Pablo, hililigtas kita mula sa kababayan mong Hudyo, gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas, ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya ni sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang makasalanan at bibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Anong sabi niya Jesus Christ? Kailangan po ang mga tao ay matutong sumampalataya sa Kanya. Siya po ang nagsabi, kapag ang isang tao ay sumampalataya kay Jesus, patatawarin ang kanyang kasalanan. Sister Sherin, tanungin kita, sumasampalataya po ba kayo sa ating Panginoong Jesucristo? Amen. Ayun. Ang sagot po ni Sister Sherin, maliwanag. Opo. Ibig sabihin, godly lady siya. Bakit? Maliwanag ang tanong, maliwanag ang sulat ng Biblia. Meron tayong pinagbabatayan, ang Biblia. Kaya po natin binabasa sa harap ng tao ang Biblia para hindi po tayo mabulahanan. Kasi baka sabihin nila, ikaw naman nagmamayabang ka. Pwede sabihin ng tao yan. Pero kung meron tayong binabasa kasulatan, wala po silang masasabi sa atin. Maliwanag ang sabi ni Jesus, ang pananampalataya sa akin ay yun ang kandahan ng kapatawaran ng kanilang kasalanan. Panguli. 1:3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya kanyang kaisa-isang anak, upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag. Pag sasampalataya ka, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, ibig sabihin po, sa buhay walang hanggan sa langit, sa piling ng Diyos. 17. Sister Cheryl, ano po ba sakit ninyo? Ano naman? Na-stroke lang ako noon, pero nakalaki naman. Ayan. Meron po siyang sakit. Pero kagandahan sa kanya, ang stroke po sa kanya, mild stroke kung tawagin yan. Bakit? Nakakapagtinda pa siya, nakakapaglakad pa siya eh. Ayan oh. Nakaranas ng stroke. Ilang taon na po kayo na stroke, sister? Mga 5 years na yata. 5 years ago. Pero ayan nakakausap ko po siya ng maayos. Nagba-Bible study kami dito sa kanyang tindahan. Tindahan po ito, yan. Makikita niyo po yung mga paninda niya. Napakasipag pa po, para mabuhay sila ng maayos. Ayan.
Ngayon, pagka marami akong nakakausap na mayroong iba't ibang klaseng karamdaman, ang sabi nila, especially meron po akong nakausap noon na sabi niya, bakit ka na-stroke ka? Kung lalaki naman po ito, Larry ang pangalan. Ang sagot niya po sa akin, pinaparusahan ako ng Diyos. Ang kanyang pagkahunawa, kaya siya nagka-stroke kasi pinaparusahan siya ng Diyos. Ikaw po, Sister Cheryl, pinaparusahan po ba kayo ng Diyos? Hindi ko alam. Kasi, nagsisimba ng kulang eh. Wala namang ginawang masama sa kapwa. Kasi Ayan. lumapit, bibigyan ko naman kung anong kaya. Ayan. Babasahin natin yung susunod para maintindihan nyo po, Sister Cheryl, ano? Yung sa inyo po sagot, hindi ko alam. Ngayon, sagot ni Sister Cheryl, hindi ko alam. Pero yung Larry sinasabi ko, 5 years din po yun. Pero sabi niya, pinaparusahan ako ng Diyos. Ito po, Sister Cheryl, ang kasulatan, no? Verse 17 naman. 1:17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus, upang hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, ang tao po sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Sister Cheryl, ang sabi po ni Juan, hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. Ibig sabihin, tayong nabubuhay ng mga tao ngayon, ang ganda nito, God bless our Roma, no? Tayong mga nabubuhay, akala ng mga taong nabubuhay, kapag may sakit sila, lalo na kung yung grabing sakit, akala nila galit ang Diyos, pinaparusahan sila. Hindi po. Dito po sa Biblia, sabi niya, ibinigay si Jesus sa lupa sa atin. Hindi upang parusahan tayo. Maliwanag po yan. Hindi po namamarusa ang Diyos sa mga taong buhay. Ang gusto po ng Diyos sa mga taong buhay, sila po ay magsisi at magbalik loob sa Kanya upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Kumbaga, merong second chance kung tawagin. Tingnan natin ang sabi ni Jesus. Mateo chapter 4 verse 17. Magmula noon nangaral si Jesus. Itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Paano kapag aharian ng langit? Ang langit ay tahanan ng Diyos. Ama namin Diyos, nasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Ang sabi ni Jesus, magsisi ka at talikuran ng iyong mga kasalanan. Sister Cheryl, mahal po tayo ng Panginoon Diyos. Hindi po tayo pinaparusahan, kundi minamahal tayo. Bakit? Ito, sabi niya, mga 5 taon na. Pero malakas pa rin siya, 5 taon. Yung stroke niya. Taas sa dugo ko? Oh. Pero ayos siya, nakakalakad, nakapunta pa nga ng Bulacan sa kapatid niya. Ibig sabihin, isang ebidensya yan na mahal tayo ng Diyos. Nakakagalaw pa tayo ng maayos sa buhay natin. Atin ko ng Paul. Oh, umattend pa daw sa saan? Bohol? Parating ko ng Bohol. O Bohol. Kita niyo po. Kung malala na yan, makakaano pa kaya yan? Makapaglakwatsa pa yan? Hindi, nakain ko lang ako ng Oh. yung seed po. Usog po. Nakaka-high blood yun. Oh, yun nga. Kasi dati anemic ko. Naparaming kain. Oo. Masarap po kasi yan. Talagang pagka nakita mo yan marami, para kang nahihinggan niya na natatakam sa pagkain. Ako po, hindi ako ganun. Hindi, ano naman sa ako, ano yung mga papakpak ba? Tapos, masama pala yun. Ang alin? Yung sugpo, pag, lalo sa ulo, pag piniprito mo, Oo. masarap yun. Meron kasi mga nagluluto kayo, yung soup po piniprito nila ng tostado. Tostado nga. Napakasarap nga naman yan. Kakainin mo, wala kang itatapon eh. Kumbaga sabi nila, walang tapon eh. Lahat pakinabang. Ano po? Yan po si Sister Cheryl, ano? Na nagba-Bible study po ako sa kanya ngayon, ano? Kaya nga aming pinaksa, hindi po namamarusa ang Diyos sa tao. Kundi yan gusto ng Panginoon Diyos, lahat ng tao maligtas.
Ano po? Yun po, tandaan nyo hindi marunong magalit ang Diyos sa mga taong buhay. Ano? Hindi nagagalit sa atin. Mahal tayo. Maraming salamat po, Sister Cheryl, ano? Maraming salamat din Na po. minsan pa, ano pong masasabi ninyo? Konting ano? Ano kasi malaki mataba. Kita Wala, ko, sige malaki. po, sige po. Ay, para sa Diyos, wala pong malaking mataba na yan. Ano masasabi nyo? Sige po, kahit ano lang. Tungkol sa inyong pananampalataya kay Jesus. Okay masipag naman ko, magaling naman, okay ang katawan ko, wala nang problem. Mabait si Lord, hindi naman ano. Amen. Ayun, narinig nyo po, ano? Napakaganda ang kanyang salita na binitawan. So, salamat Mabait si po. Lord dahil ng sa araw-araw, Siya nagbibigay. bibigay siya ng ano, kahit hindi minihingi, Oh, binibigay yan. siya. Yan ang kagandahan sa Diyos. At kahit hindi mo kailangan, kusa na lang binigay mo, hindi mo alam na. Amen. Totoo po yan kasi alam ng Diyos ang pangangailangan ng tao. Kaya kahit hindi ka na magsalita, sabi nga, alam na ng Diyos yan. Oh, kasi nababasa ng Diyos ang laman ng ating puso at kapuso. Isip puso pala. Ano? Sige po, ano, ito pong inyong kaibigan, kay Jesus, Brother Manny Bautista, Sister Cheryl, ano po, yan, taga dito naman po sa may Romana, Barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Saan kayo galing, ano, sister? Brother? Ayan, sa amin po, nagba-Bible study na po Saan ako. lugar mo? Doon sa Choco, Choco ka talaga. ang asawa ko. Maraming bautista dito. Taga Pampanga po ako, Kapampangan. Ano, yan. Pango. Sarap magluto ng Pampanga. Opo, totoo po yan. Hindi kasi, nag-ikot ako ng area. Kasi ano dati, trabaho ko, ikot sa buong ano. Oo. Sa field kayo, field. Sa field ko, kahit saan ko, Katimubo ko, Davao, Cebu. Ay! Pag sinabi ng boss ko, Magpunta ka rin. punta kang Baguio. Dalawang araw ko doon. Tapos pag sinabi, punta kang Cebu. Diretso na ko ng ano, yung Davao. Ayan. Tapos makatapos ng ikot ko sa Davao. Hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Ano? Sana panoorin nyo po. Mga kaibigan, like, share na share. Kayo mga na-share, mag-share din po kayo. Ano? Kasi po ito ay tungkol po sa Panginoon Diyos. Amen. God bless us all po. Bye-bye.